Ayan guys, dumating ang ating Midland para sa mga tang and Oreo products and ang Nestle. Kumuha na tayo ng isang box ng 300 grams na Bear Brand. At dinamihan na natin ang ating sterilize at yung mga ibang nabawasan sa atin last time. So ayan, di-display na natin. Hi guys, Mami Park is here, and in today's video ay i-share ko sa inyo kung ano ang magiging systematic approach natin sa ating magiging branch. Okay, so hindi naman lingid sa inyo guys na ang situation natin na kinuhang renting ay bahay ni Lola Park / business, no? So meaning to say, dalawa ang purpose niya and paano pagdating sa mga expenses. So these advices would be applicable to those who wants to enter into sari-sari store business na wherein magsisimula pa lang, no? Yung hindi pa established. Kasi tulad nga ng sabi ko, journey ito from the very beginning, so kaya naman maganda siyang i-follow kasi para malaman natin kung how it works. Unlike kasi dito sa store na namin na to, na-share ko sa inyo yung journey. However, hindi yun talagang literal na talagang as in talagang yung talagang from the very beginning na from financial reports, ganyan. Kasi ako hindi naman ako basta talaga nagbablog ng mga finances basta-basta, no? Nagtitira pa rin ako ng privacy. Kasi I think that's all the business should be, no? Even vlogger ka, even dapat may mga tinitira ka pa din na privacy sa negosyo mo. So kaya kung mapapansin nyo, I'm always in a probable. Hindi ako nagbibigay ng exact, ganyan. Kasi, ayoko personal ko na yun eh, 'di ba? So yun lang. So kaya kung sa pag nyo, hindi ako basta-basta magbibigay ng information sa inyo na talagang literal na information sa akin, no? Nakukwento ko kung ano mga pinagdaanan ko, nag-share ako ng life lesson, no? Tulad ng halimbawa, yung ating sa playlist na The Design is Very, yung timeline ng Mami Park, no? Na kung paano nagpatibay sa akin ang buhay para maging kung ano ako ngayon. Okay? So, with regards to Lola Parks, to handle or to manage, and with Kauri, our branch, talagang ito, medyo masalimuot ng konti. Now, how we can apply it in our own with different situation. Let's say, for example, uupa ang isang tao or ang isang individual para mag-business, no? So, i-apply natin yan kay Lola Park. So, however, si Lola Park nga lang is titira siya doon. So, ito ang ating magiging systematic approach when it comes to that. Kasi, dahil nga branch siya, all of the items na i-sell ni Lola Park nyo, i-ready to sell, ay manggagaling dito. And the concept is retail, purely retail, hindi siya mag-offer ng wholesale, purely retail lang, but the prices is katulad ng sa amin. Kasi yun yung ipopromote mo eh. Retail branch namin siya. So kaya kung magkano nyo nabibili dito sa aming store, ganun nyo din mabibili kay Lola Park. Parang ganoon. It's just that to catch lang some other customers na tumatangkilik sa amin ng retail na hindi basta-basta nakakapunta rito sa amin, no? Madalang makapunta kasi nga malayo. So kaya they don't have a choice but to buy to other rising sari-sari store. So because we put up there, or we started to have a sari-sari store there soon. So kaya naman yun yung goal natin para yung percentage ng customers along the area and subdivision we can cater. Okay? Now, eto. Ano yung mga unang kino-consider natin pagdating sa ganyan kapag nagpuput up tayo ng negosyo? If you remember guys, I always tell you, lalo na sa mga OFW na uuwi, make sure na sa mga unang buwan, at least 6 months man lang, magtira kayo ng separate money para sa mga personal expenses nyo. Kasi ang negosyo ganun talaga. Hindi nyo muna maaasahan sa una. Kasi magpapalaki pa yan, magpapakitang gilas pa, magta-trial and error pa kayo. And that is why I'm advising you na kapag gusto nyo nang mag-for good dito sa Pilipinas, you have to make sure na you have a separate money, budget for your personal expenses. Nang sa ganun, hindi nyo basta muna makurutan si store. Kasi ang unang goal na gagawin ni store is to generate income and to cover up the expenses. Actually, ang pinakauna nga ay to generate income and to cover up the expenses and to have the net income. Yun po yung niyan. Yun po yung talagang pinakaunang dapat mangyari dyan. Now, kaya hindi ina-advise na kinukurutan muna natin ang tindahan. Kahit anong maliliit na negosyong sinisimulan natin, kapag nag-isip ka kasi ng negosyo, meaning to say, paghahandaan mo yan, pag-iipunan mo, paglalaanan mo.
So, mas maganda talaga from the very beginning, pag nag-isip ka, nag-plan ka, pinaghahandaan mo, no? Para nang sa ganun ay pag nag-start ka din, systematic ang approach mo. Hindi yung parang nagbara-bara ka na lang, na parang come what may, ganyan, bahala na kung anong mangyayari. Kasi, pinlano mo na yun eh, yun ang naisip mo. Ibig sabihin, kung iyon na talaga, diretso na utak mo, na iyon ang susundan mong path, ngayon pa lang, nag-iimbak ka na, nag-iipon ka na, para sa pinaplano mong negosyo. Diba? So, that is why I keep always saying na mag-provide kayo talaga ng sarili nyong pera para sa paunang mga gastos nyo sa personal. So, when it comes to expenses, no? Kasi hindi pa naman natin alam kung ano ba ang pinaka-exceed na magigain, pinakamataas na magigain or ma-generate na income na ang ating pinut up na sari-sari store, as well sa amin din. Wala pa kaming idea. But, we already have the idea about the expenses, especially accumulated renta. Accumulated yan eh. No? Hindi matatapos hanggat nagnenegosyo ka, hanggat rumerenta ka, nahandyan yan. Hindi bababa. No? Tuloy-tuloy. Pero hindi bababa. At maaring tumaas. Accumulated siya in a way na ang magiging galawan niya ay maaaring tumaas pero never bababa. Okay? Ganun naman sa renta, di ba? Yearly, pwedeng tumaas, pwedeng magtaas ang landlord, something like that. Now, yon ang first goal ng tindahan, to cover up the expenses, the bills, renta at kuryente, tubig. Kung may net pa, no? So, yun ang first goal natin. At, syempre, yung mga paunang expenses pa natin na, syempre, hindi pa naman natin alam sa una, talaga, mga basic lang muna yung ipoprovide natin at magiging expenses. Let's say, for example, plastic, upuan, kung kailangan ng shelves, kung kailangan ng ganito, gusto nating iayos yung ganitong part natin. So, expenses yan. So, I would suggest talaga na magtipid kayo. As much as possible, kung mas makakatipid na may resources kayong makukuhang mga gamit-gamit, use it. No? So, ang goal din natin dito ay magtipid, no? Huwag muna basta-basta sa beautification mag-focus. Mag-focus po tayo sa maaari nating i-provide sa customers na fast-moving. Siyempre, papasok dyan ang mag-focus ka sa FMCG. Ibig sabihin, fast-moving consumer goods, mga basic. Bigas, sigarilyo, alak, dilata, noodles, no? So, pwede na nating isama dyan kung sa area ay maraming bata, candies, biscuits, no? Diapers, kung yan ay depende sa area nyo, kung ang na-locate kayo sa area na maraming bata, maraming buntes, maraming babies. So, you will know that eventually. Mga basic lang muna. Kaya, hindi pinapayuhan na mag-all out sa una, magbuhos ng puhunan. Kasi nga, mangangapa ka pa kung ano ba talaga ang kailangan at hinahanap ng tao. Especially if sa isang area, ay may tinatangkilik silang brands na mas marami ang tumatangkilik ng isang klase ng corned beef compare sa ibang lugar. Something like that. Alam niyo po sa alak, may lugar na mabili ang tanduay. May lugar na hindi mabili ang tanduay. Tulad dito, hindi mabili ang tanduay dito. Emperador, Gin, at saka Alfonso ang fast moving dito, no? At saka Red Horse. So may mga lugar na hindi lahat ng klase ng liquor ay mabili sa kanila tinatangkilik. So kaya hindi ka po pwedeng mag-all out at gusto mo lahat agad meron. Dahil mangangapa ka pa ng gusto ng tao. No? Ang kagandahan, dahil branch namin siya, I know na, no? Madali na sa akin dahil meron ng branch, alam ko na kung ano ang kailangan ng tao. So, kaya naman, pagdating sa ganitong bagay-bagay, medyo madali na. So, sa inyo po, kaya hindi pinapayuhan na mag all out dahil nga kailangan aralin muna kung ano ang mga brands. Mamaya kasi tumira ka kagad ng napakaraming klase ng sabon, hindi naman pala yun mabili doon, hindi yun ang gusto ng tao. So what is the sense? May stock lang ang pera, no? Mabagal. So kaya kailangan magpo-focus tayo doon sa fast-moving consumer goods. At kailangan yan ang assignment mo na alamin kung ano mga fast-moving consumer goods brands diyan sa lugar nyo. So, after that, syempre, handyan yung magsisipag ka. You have to be consistent, no? I-apply din natin dito yung mga advices ko before. Na dahil bago ka, nagpapakilala ka, syempre, ang customer service mo, kailangan nahandun pa rin. Quality ang iyong customer service. And also yung consistency mo na you are always open and when it comes to your time of opening and closing. Nang sa ganun, ay kung inaasahan ka, they are able to buy to you. They prefer you than other stores. Kasi ikaw yung laging bukas, ikaw yung laging access, ikaw yung laging maganda ang
customer service. So you have to be consistent when it comes to that. Another thing na ang mga approach natin is yung when it comes to handling your finances, no? Ito pinaka-importante to. Alam niyo, makaka-relate lang siguro sa akin yung mga katulad ko din na nagnenegosyo na pero nagrerenta, no? Si Lola Park nyo, yan talaga mapaghanda yan kapag kami mga parating na bayarin, mga upcoming bills. Naghahanda na yan. Yan talaga ang ugali niyan. Ako ganun din. However, pagdating sa usaping negosyo, no, kung syempre bago ka pa lang, 'di ba? Hindi nagpapalaki ka pa lang. So, might possible, no, na sa una, kung hindi niya magigain yung sales na kailangan mo para ma-cover up ang kanyang sariling expenses, might possible meron kang backup funds para diyan. Now, kapag ka dumating na doon sa point na naging maganda na ang flow ng sales mo at can able to cover up na talaga ang gastos ni store, although talagang dapat sa first month pa lang nakikita na natin kung ano ang kahihinatnan ng tindahan within 3 months. Dapat na pe-predict na natin, no? Although mahirap yon, pero only legit business people can do that. Sa totoo lang po. Hindi sa pag-aano-ano offense meant. Sa totoo lang, no? Alam niyo po kung bakit. Marami po ang mga pumapasok sa pagnenegosyo. Ang unang kinatatakutan ay ang expenses ng tindahan at hindi yung kinatatakutan na baka hindi mabilhan. Una po niyo dapat katakutan ay dapat yung sales para magpursige kayo. Hindi yung expenses. Kasi the moment na umenter kayo diyan, andyan na yan eh. Pero yung sales, unpredictable yon, no? Unpredictable. So that is why you have to focus on the sales na magigain ng or magi-generate ng store, no? Maling-mali po yung isipin na nakakatakot yung mga expenses, ganito, ganyan. Actually, ako natatakot din ako pagdating sa mga billings and expenses. However, kasi kapag ka talagang negosyante ka, nape-predict mo na yan, alam mo na yan. Ang maaano ka lang diyan talaga, ang dapat matakot ka kung magkano ang sales na magigain mo every day or within 3 days bago ang bayarin. Yon dapat ang sanayin mo na i-focus, no? Kasi ang expenses, meron ng probability yan eh. Meron na accumulated yan eh. Expected mo na yan. Pero ang sales, hindi mo ma-expect kung magkano ang magigain mo. Okay? The days before the billing date. Okay? So, okay ha? Importante po yan ha? Okay. So, si Lola Park nyo, mapag-ipon yan before the date ng billings, no? Papaano po dahil nagsisimula? Halimbawa, kung kayo sa inyo i-apply, paano yan, Mami Park? No? Nagsisimula pa lang kami. So, kaya nakakatakot. Dapat magtabi na kami paunti-unti. Kasi, baka mamaya, hindi naman kami bayaran na, hindi kami makabayad. Okay. Paano natin ipapasok dito? Yung rolling system, yung pagpaparolling ng pera. So, bakit po ina-advise ko na huwag niyong iniipit ang pera nang sa ganun ay makarolling? Kasi po sa journey niyo po ng pagtitindahan from day 1, doon niyo po makikita kung ang store ay performing pataas, growing, no? At hindi pababa. Napaka-imposible naman na may mga tindahan na nagsimula ay hindi makakagain ng sales, no? For the first week. Napaka-imposible naman nun. Kasi lalo na kung bago ka, nagpapakilala ka. Talagang curious ang mga tao sa iyo. Okay? So, I would suggest na katulad ng ginagawa ko, huwag niyong ipitin ng pera, parolling nyo. Kasi, yung mga darating na mga araw na yan, malalaman nyo kung ano ang dinedemand ng tao, kung ano ang gusto ng tao, kung ano ang mabili. So, kaya doon kayo magpo-focus at doon nyo ilalaan na maparolling ang pera. Okay? So, lagi nyong tatandaan yan. Yan ang napaka-importante. Napakaraming naliligaw sa ganyang simple lang na gagawin, ay ang daming naliligaw dahil sa takot. No? So, there is no such thing as malalaman mo agad kung maganda ang predictable. Diba, kapag ka feasibility study tayo sa lugar, tapos kumuha tayo ng renting. Ang iniisip natin, makakaya kayang i-cover up ng sales yung na predict natin. So, hindi natin malalaman until we try, no? Until we try. So, kaya mahalaga ang pagpapaikot. Huwag nyong iipitin. Ngayon, let's say for example, after 2 weeks mo sa iyong pagtitindahan, nakakagain ka na, nalalaman mo na ang minimum and maximum ranges ng iyong sales. Ngayon, ibangga mo siya sa everyday ha, yung ranges niya ng sales mo. So, ibangga mo siya kung magkano ang bayarin mo monthly.
let's say for example, bigyan ko na kayo ng sample Let's say for example, si Mami Park, 9K ang aking bayarin dito ng renta. Pero everyday, ang pinakamababa kong sales, pinakasagad na pinakamatumal, halimbawa, 20K. So, ibig sabihin, the day before ng bayaran, pwedeng ganun na ako maghanda. Yung the day before ng bayaran. Halimbawa, bukas bayaran ko na ng renta. So, yung benta ngayon, pwede ko siyang ilaan doon. No? Dahil, bakit? Bakit pwede kong gawin yon? Kasi nakita ko na, alam ko na, kung magkano yung ranges ng pinakamababa kong sales. At kung ma-cover up niya, yung bayarin ko sa the next day, na which is, yun yung araw ng bayaran ng renta. Now, Mami Park, medyo delikado yata yung sinasabi mo. Hindi po. Kasi po, how many na ba I've been in this business, no? Although, ang 2 years ko dito ay hindi pa sapat para sabihing veterana na ako. Pero, we've been in the business even before nang maliit pa ako, na nagre-renta kami, no? Sabi ko nga sa inyo, ang nanay ko nung araw ay merong hanggang 3rd floor nga yan na nire-rentahang establishment before sa Santa Maria when I was a kid. So, dapat alam mo. Bakit? Para alam mo kung kailan kang araw mag-i-start na mag-ipon. Para yung araw na iba ay mas mapaikot mo pa yung pera. So, for example, nag-gain na ng 3,000 ang iyong store. Pinakamalaki yun. O pinakamababa halimbawa. O pinakamalaki 3,000, pinakamaliit 2,000. So, doon tayo sa 2,000. Tapos, ang renting space mo ay nasa 6,000. Example natin. So, ibig sabihin, yung 6,000 na yan, kaya yang maipon within 3 days. Okay? Within 3 days. Or, to be safe, within 4 days. So, doon ka, within 4 days before ng billing date or before ng bayaran. So, ibig sabihin, 4 days prior sa araw ng magbabayad ka ng renta, magtabi ka na. Mag-ipon ka na. Okay? So, pinag-usapan na, ang dinependehan natin dito ay yung pinakamababa mo na sales. So, ibig sabihin, sa 4 days na yan, you might sales 2,500, 3,000, 2,200, 2,400, 2,800, 2,700, so in between. Okay? But, syempre, 4 days, 3 days prior to that date, nag-uunti-unti ka nang magtabi. Pero wag na wag mong gagawin yung halimbawa ganito. Okay, let's set for example, may iba kasi ganito ginagawa. Yung renta nila, halimbawa, nag-probable na sila, okay, ang kuryente ko 1,000, ang renta ko 6,000. Ibig sabihin 7,000. 7,000 ano? I-divide nila yan sa 30 days or sa 29. Usually 30. Okay, 7,000 divided by 30 days, 233 pesos. Pero, ikaw, dahil gusto mo talagang ma-sure na talagang may pambayad ka at magiging okay at di mo po problemahin na at di ka mangangarag, ikaw ay nag-start ng mag-ipon from day 1 ng 233 pesos or 250 pesos every day. Now, bibigyan kita ng sample bakit di ko yan ina-advise na gawin mo. Kasi, nasa pa-rolling system ka. Nagro-rolling ka ng puhunan mo. Nagpapanganak ka ng puhunan mo para manganak at mas mag-gain ng sales. Kunin na lang natin yung 20 days. So, sa 20 days, no? Sa 20 days, kahit 10 days na lang, sa 10 days na nag-ipon ka ng 250,000, dun tayo sa, parabable na natin, 250. 250 times 10 days, 2,500. Kung 20 days, 5,000. Imaginein, yung 5,000 nyo, within 20 days, kung inipon nyo, kung iyan ay nirolling nyo ng nirolling, maaari pa yung manganak ng 2 beses hanggang 3 beses. So, ibig sabihin, na-miss nyo yung days na dapat mas kumita kayo using the rolling system, pagpapaikot. Dahil sa takot nyo na baka hindi kayo makabayad, kaya day 1 pa lang, nag-iipon na kayo. Niipit nyo ang pera na dapat sana'y manganganak pa. So, kaya mahalaga na maintindihan nyo, malaman nyo kung nasa magkano na nagre-ranges 2 weeks after ng pagbubukas nyo ng tindahan, 2 weeks pa lang, alamin nyo na kung magkano nagre-range ang inyong sales sa pinakamababa niya na nagiging sales. Dahil doon nyo malalaman kung ilang araw bago ang pagbabayad nyo ng renta ay paghahandaan nyo. Nang sa ganon ay yung ibang araw na hindi kayo naghahanda, nagpaparolling kayo. Okay? Nagigets po ba? Nagpaparolling kayo.
No? So si Mami Park po talaga, hindi po ako talaga nag-aano dito. Hindi po ako talaga yung mag-iipon ako ng pangbayad sa renta, basta-basta. Hindi. Pinaghahandaan ko po iyan ng pinakamatagal na ang 2 days before. 3 days before ng bayaran. No? Ganun po ang Mami Park. Kasi alam ko na yung ranges ng aking sales. So, kaya I can cover up. So, pagka kayo takot, hindi kayo para sa business. Wherein normal naman talaga yon na natatakot kayo. Kasi baka mamaya, pag di rin kayo natatakot, baka masyado din kayo maging confident, ay naging mali ang naging decision nyo. However talaga, sa business talaga, kasi pag once na natakot kayo, risky na sa inyo yun. No? Paano pa yung talagang sa katotohanan at realidad na risky? Di mas lalo kayong malulubog sa takot. No? So, kaya binibigay ko po yung mga technique and strategy na to nang sa ganun ay mas ma-handle at ma-rolling nyo ng maayos ang kaperahan nyo na napoproduce, na generate na income ng tindahan. So, inaano ko sa inyo to, sinasabi ko sa inyo tong technique na to. Actually, this is the very first time na nasabi ko sa inyo no? Kasi, ganun ang ginagawa ng Mami Park. No? Ganun yung ginagawa. Tapos, di ba, in-advise ko rin sa inyo nga na papaano lumalaki ang tindahan nang hindi nyo namamalayan at hindi nyo, halimbawa, kumukuha na kayo ng net income, no? Okay, so si Mami Park, actually, na-share ko nga to dun sa isa kong nagsik sa akin ng advice na naintindihan niya na kung paano ko napapalaki ang store in a way na mismong yung tindahan lang ang, mismong si tindahan na yung nagpapalaki. No, aside, ialis natin yung nagkaroon ako ng mga consignment. Kapag po kasi nakakuha ako ng net income at nakuha ko na yung amount na kailangan ko personally na iraos ko na at may sumobra sa net income, balikwas ulit yan kay store. That would be serve as my buffer stocks. No? Alam niyo po, ano pong ibig sabihin? Pinamimili ko siya ulit from sasabihin mong yung halimbawa, nagkukos ang tindahan ko ng around 200,000. No? Doon muna tayo, halimbawa 200,000. Tapos, nagkaroon ako ng sobrang net income ng 20,000. So, ibabalik ko siya kay store, pamimili ko kay store. So, ibig sabihin, yung value ng tindahan ko nasa 220 na. 'Di ba? So, pagdating ng 220, di 220 na, mas malaki, mas makaka-rolling at mas makaka-provide sa store, sa mga customers kasi dumadagdag yung stocks. Ifino-focus sa fast-moving products. So, the next month ulit, nag-gain ako ulit ng net income and may sumobra na sa pangangailangan ko, babato ko ulit. 20,000 ulit. O de, 240,000 na yung value ng tindahan. Now, natitigil lang ako kasi minsan, nataano lang ako kapag yung capacity ng space ay hindi na kaya. So, magpo-focus ako dun sa fast-moving talaga. No? Kapag nadadagdagan from my net income na sobra ang store, doon ako nagde-decide kung meron akong gustong i-welcome na bagong product. Kasi meron na akong idinagdag, no? Meron na akong kapital na karagdagang ibinalikwas kay store. So, hindi ko kailangan literal na maghawak ng pera para sabihin kong iyon ay para sa buffer stocks. Kasi whatever is excess from my net income, matik yon pang buffer stocks yun. Matik yon. No? When it comes to buffer funds naman, ang buffer funds ko ay yung mga panukli ko at yung mga sobrang what you call that? Sobrang sales ko na napamili ko na itabi ko na yung pambayad ng aking mga upcoming deliveries. Halimbawa po, today meron akong sales. Tapos, ang dadating kong delivery bukas halimbawa ay 3. Tapos, naitabi ko na yung mga pambayad niyan. Tapos, may sobra pa din dahil ngayon sa sales ko. May sobra pa din. So, yan, magsaserve yan as buffer funds. Why? Kasi, kapag may hindi ka inaasahan na ahenteng nagpakilala at makaka-order ka, you have the budget and you can able to order. Kapag ka naman, halimbawa ay biglang tumaas yung demand nang hindi mo inaakala sa isang specific na items, may babatakin ka kasi may sobra. No? So, ganon. So, kaya ang buffer funds and buffer stocks, napaka-importante niyan na ginagamit mo at inaayos mo. No? So, ganon lang siya kasimple. Sa totoo lang po. So, buffer funds and buffer stocks talaga, importante po yan. And you can also apply that to your new or future business na magagawa mo. So, ako, yung mga buffer funds na accumulate or naiipon from the store,
no? Tulad niyan, nagkaroon, biglaan tayong kumuha ng rerentahan. Yung unang pa-down natin doon, saan ko kinuha yon? Sa buffer funds ng tindahan. Kasi wala pang obligations yung tindahan ng mga times na yon at magkakasales din naman ako nung araw na yon. So I can able to use that for the down payment of the renta. Hindi ko kailangang mag-withdraw ng personal kong pera. Hindi ko kailangan na mag-ipon para sa aking magiging pambayad doon. Kasi automatically, araw-araw, kapag ka nasisettle ko ng bayaran, yung mga or what I mean is, nasisettle ko na itabi, yung mga upcoming bills, ang matitira, automatic yan, mapupunta yan doon sa mga hindi ko ine-expect na babayaran. Ganun lang po kasimple. Imagine po kung gaano yung technique magpa-rolling at maghawak ng cash flow. No? So, only some business people can relate sa sinasabi ko. So, sinasabi ko na sa inyo yan in advance for you to have the idea kung paanong nangyayari na hindi mo na kailangang mag-out ng additional capital hanggat maaari ng agad-agad. Diba? Kasi halimbawa, naglaan ka ng 50K na puhunan. Tapos, ang nilagay mo lang, in-advisean ka ni Mami Park, 25K lang muna. Huwag muna all out. No? So, yun, matik yan, may babatakin ka pag tumataas ang demands. Pagka naubos na yung 50K mo na pandagdag, so, si store na ang kailangan niyang magpa-rolling at mag-produce ng kanyang sariling additional items or additional stocks or buffer. Diba? So, paano mo gagawin yon? So, yung technique na sinabi ko sa inyo, ganun ang gawin nyo. No? So, especially, napakahirap kapag bread and butter mo ang tindahan, sa totoo lang. Kaya alam nyo, hindi ako basta-basta bumibilib doon sa ibang mga nagsasabi na bread and butter nila ang tindahan, tapos, yun yung nakakasurvive sa kanila. Tapos, makikita mo yung lifestyle, parang napakalayo naman doon sa, income na nagigain niya sa kanyang tindahan. Hindi ako basta bilib. Hindi ako basta naniniwala. Wala akong pinapaanohan ha. Basta lang, sinabi ko lang. Kasi, kung usapang realidad, real talk, ako na yata ang isa sa pinaka good example niyan. Dahil naging bread and butter talaga namin literal ang tindahan. So, kaya, I know what's really going on, no? I know na talagang can compensate your personal needs, but I know kung talagang hindi naman according to your lifestyle, according to your expenses, no? So, napakahirap magpa-rolling at mag-handle, no? Pero I would say talaga na dito mas na-improve talaga ako sa sarili ko na kung paano ako naging kahit paano ay umayos-ayos how to handle my finances. No, actually laki ng improvement ko talaga. Even Daddy Park talaga sinasabi niya, laki ng improvement mo. You know now how to handle finances. At kung sakaling may mga pinagdadaanan ka, you know what to do, no? Paminsan-minsan gaganyan ka, pero you know what to do. Kaya hinahayaan niya ako. Hindi niya ako basta pinakikialaman. Mag-a-advise lang yan. Yun lang yung niya. So pagdating naman sa profit sharing, kasi unang-una, ang Lola Park nyo ay syempre tayo muna ang magsusustento sa kanya ng personal na pangangailangan niya. So once na naabot na ng store ang pinaka-peak na kanyang sales, no, doon ay siguro maaari na tayong mag-start na magkaroon ng profit sharing. Kung halimbawa, dumating doon sa point na yung stocks, naabot na rin niya kung ano ang kailangan niya within the month, kung magkano nagre-range, at kung magkano din nagre-range ang kanyang sales. Doon, sa net income, ay within 6 months siguro, after ng trial and error method, pwede nang mag-start si Lola Park nyo na makakuha ng kanyang share. So, usually talaga ang store, lalo na kapag naging maganda ang kinalabasan, within 2 months lang, honestly speaking, within 1 month minsan, pwede nang kumabig. No? Kaya lang kasi, syempre, magpapalaki muna. No? And, mahalalaman naman natin yan in the future kung kailan mag-i-start ng profit sharing. And I'm going to share that to you guys. Kasi syempre, tsaka excited si Lola Park dyan pagdating sa ganyang part. So, sa ngayon, kailangan mag-focus muna kung ano yung mga unang dapat unahin at gawin sa pagsisimula. I do hope may natutunan kayo in today's video at may nakuha kayong technique and magandang systematic approach na po pwede nyo gamitin sa inyong mga negosyo, no? So, yan ay applicable yung style na yan sa mga established na rin. Pero yung mga paunang sinabi ko kanina ay applicable naman yan sa mga magiging sari-sari store owner in the future or soon, no? So, this is Mami Park and this is Team Park. Bye!